Saan ko lang po nakita ngayon. Sila ata napanood na nila ako. So, yun, maganda na na-excite ako kasi si Direk super ganda na pelikula, ma-excite. Sabi niya, magiging proud ka, sabi niya, mag-invite ka. So happy po ako. Ayan, happy ako na naging part ako nito. Thank you po, Madam Baby. Ayan, thank you, Direk. Ayan, at napasama po ako dito sa project, sa iyong project. Thank you. At syempre kay Alan, maraming salamat. Tinutulungan niya ako eh. Siya talaga yung tumulong sa akin sa lahat eh. Magaling ka talaga. Siyempre, excited kami lahat na mapalabas tong Avenida dito sa Cinemalaya, and sana mas marami pang yung regular showing. Sana mapanood ng mga kababayan natin, at least sa pinagpaguran, of course, si Direk Louie, ating producer, and pinagpaguran namin. Mas malinaw dito yung pinalabas kasi nung first time ko siya napanood doon sa Vietnam, sa Danang Film Festival. So yun. And masaya dahil maraming nanood ngayon. Thank you. Second question ko kay Direk Louie. Direk, what's the reason behind choosing Playa de Laguna for the location of your film? Actually, asan siya? Ito po. Thank you very much. Ayun! Maraming salamat. Actually, 10 taon ko itong tinago. Storya ko to. Parang kapitbahay kasi nakatira ako sa Pagsanhan, kapitbahay ko ang Paete. So, lahat ng friends ko, barkada ko, mga artists, kasi nagpipinta rin ako, yung mga sculptors na mga barkada ko doon, including Leandro Valdemor. Ang maraming mga kwento doon. Nagkataon kada may magandang kwento kasi pag kaming naano sa utak ko, natatandaan, tinutuloy ko, isinusulat ko muna hanggang mag-collaborate kami ng aking magaling na screenplay na si Ralston Nover. 10 taon, hanggang dumating ang pandemic, naghanap ng tamang artista na nakakayanin yung role nitong Avenida. Kasi hindi biro yung pagkuha ng artista. Maraming magagaling, pero ang hirap dumating sa akin yung character na parang hindi siya. Ang talagang pumasa sa akin si Allen for 10 years. Allen Dizon, alam naman natin na kulang na yung cabinet niya sa awards, pero tinanggap pa rin niya itong role na to kahit maliit yung proyekto, tinuloy namin sa panahon ng pandemic. Si Nida, isa pa, kailangan ko ng maganda, hindi lang maganda, pero yung acting niya, kaya niyang baliin, magaling umarte. And talagang si Katrina, sa kanya yung napunta yung role. So, of course, yung aking mga supports, talagang tinulungan kami, like si Leandro Valdemor, siya talaga yung mga umuukit yung mga ginamit naming props, kanya yun, siya ang artist nun. Siya ang sculptor nun. So, inukit niya for our film. Pinasadya. And then, collaboration namin ni Ralston Nover. Alam naman natin, award-winning director din si Ralston, pero pumayag siyang sumulat para sa akin. And syempre, yung nag-iisa dito sa tabi kong kaibigan, maraming natatakot na i-direct siya, pero ako hindi ako natakot na i-direct siya. Kasi mabait. Sumusunod sa director. Napakagaling, take 1. Salamat, Inay. Nanay ko ta. Memorize, dumadating sa set, ang haba-haba, about 5 pages of yung dialogue na yung kompleto. Memorize, take 1. That's Direk Joel Amangan. Thank you. Last question ko na lang kay Direk Joel. Direk, nandito po ako sa second row. Ikaw ba rin? Opo. Direk, ano yung inspiration mo sa pagganap dito bilang pari sa Avenida? Inspirasyon? Opo. Wala. Alam ko ba inspirasyon sa isang ganung role? Wala. Hindi nga kasi kailangan. Ano ibig mo sabihin kung anong nag-inspire sa akin gano'n? Wala naman. Diyos ko, marami naman akong naging kaibigang pare. So alam ko naman kung paano ang pare. At napaka-define naman ng karakter ng pare. Tumutulong-tulong sa kanyang mga parishioner. Nagkataong sculptor sa mga parishioner. Yun lang.
Pero wala yung highly inspiration Eklay, wala yun. Thank you. Hi. Good evening. And so congratulations sa Philippine Premier Direk and cast. My first question is for Alan and Katrina. So kung may sasabihin kayo sa characters nyo, ano yun at bakit? Kung makakausap nyo sila ngayon. Usap ko si Abe. Mm. Wala, patay na eh. Ikiramay na lang ako. Siguro kung makakausap ko siya kung buhay pa si Abe. Pero buhay pa siya direct, no? Kasi nung nag-shoot kami, si Abe ay totoong Abe siya, na artist. Na kung ano yung character ni Abe, na-meet ko siya, kinilala ko siya kasi pinagkala sa kanya direct and si parang Jeff, Leandro, nakilala ko siya personally. So, nakita ko kung paano siya makipag-usap. So, yun yung isang pinag-aralan ko. Nag-observe ako sa kanya paano siya makipag-usap. Hindi siya tumitingin sa tao o sa mata. And siguro kung makakausap ko yung totoong Abe sa ano niya, sabihin ko sa kanya na huwag na nang hanapin si Nida. Kasi hindi na siya mababaliw pag di na hanap si Nida eh. Di ba? Dahil si Nida nandito lang sa Manila Bay, Ayala Mall. Siyempre, di ba? Of course, isang sa akin dahil napakahirap ng role bilang Abe. So, ito yung pelikulang para sa kanya itong pelikula. Kung nakausap ko siya ngayon, dahil kung makakausap ko siya ulit, kung magkita kami ulit, magpapasalamat ako dahil bigyan niya sa akin yung role ng Abe. And of course, Leandro, siya nagturo sa akin kung paano mag-ukit. Siya mismo. So before the shooting, nagpunta ako doon, nag-advance ako doon, tinuruan niya ako paano mag-ukit. And thank you, parang Leandro. Yeah. Ano masasabi ko kay Nida? Hindi ko alam paano nangyari kay Nida eh. Sumama siya sa iba, di ba? Tapos hindi na siya nagpakita. Ano ba pangalan ng isa? Cecil. Si Cecil. Ano masasabi ko sa kanya? Wala naman, parang i-friend ko lang siya, ganun. Wala naman ako masasabi sa kanya po. My second question is for Direk Louie and Miss Baby ko. Miss Baby. Ano po yung pakiramdam or may nag-iba ba sa process nyo sa pagko-collaborate bilang producer and director dito sa pelikulang ito, given that you have collaborated many times in the past? This time, ito kasing pelikula na to, passion project. Parang kumbaga sa mga direktor, yung ganitong klaseng pelikula, parang kaluluwa namin to eh. So, ginagawa namin to mababa, mataas ang talent fee, basta gagawin ko to kung gusto ko. Nagkataon, si Miss Baby Go ng BJ Films, kahit anong sabihin ko sa kanya, naniniwala siya sa akin. Lahat ng projects ko, area, school service, marami. Sabi ko naman sa kanya, Miss Baby, gagandahan ko to para at least kung gusto mo pa gumawa ng maraming pelikula, gawin nating mga award-winning films ito para sama-sama tayo. Sama-sama tayo, magkasama tayo Miss Baby sa lahat. Biyahe lang tayo ng biyahe pagka magkaka-award, di ba? Pag magkaka-festival. So, ganun yung samahan namin eh. Hindi siya nakikialam. Dadalaw sa set, hindi niya ako pakikialaman. Kaya yung creativity namin at saka yung konsepto namin, nalalabas namin ng kung ano yung gusto ko. Yun. Thank you Miss Baby Go for that, for the trust. Kayo po. Kayo po. Napakaganda niyo po on screen. Hello? Yung kamusta po yung ngayon nga, diba? Parang may comeback ang BG and nag-collab ulit kayo ni Direk Louie. So, ano yung may bago ba like sa proseso ng kolaborasyon ninyo bilang isang producer at isang director? Maganda ang samahan namin dahil si Direk
Louie, nakapag-produce na sa akin ng international at 4 yata o 5 ba ang na-produce, ay nagawa mo. Kasi may laot pa tayo. Oo. 6, no? 6 na movies na international and napanalo to sa iba-ibang bansa. So, very happy. Kasi nung una nag-uwi din tayo ng pera dati, yung award natin. Sa wala pang gira dati yung Russia, no? Yun ba yung napuntahan natin, no? Ale, no? Russia din yun. Yun. Oo. Yun ang ganda din noon. Hindi ko makalimutan yung ating mga travel kahit saan tayo nagpunta. Ang saya-saya namin, no? Merong naiwanan sa train, merong yung mga ganyan. Ba, saya-saya. Nandito ngayon ang naiwanan sa train, no? Oo. Ang saya-saya namin kasi nami-miss ko yun. So, abangan natin ngayon ang pagbabalik ng BG Production. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Hindi, kasi may kasunod po na closing film dito. Sino po ang gusto magtanong? Sir Ronald Carvalho. Tanong ko lang si Allen, paano ka na-convince mag-frontal nudity at ba't ka pumayag? Ipapakita daw direct. Direct Carl, thank you for supporting our film. Pumayag ako dahil si Direct Louie. And pumayag ako dahil nalagyan ako ng prosthetic dun sa frontal. Prosthetic. Hindi, hindi kasi baka totoo eh. Pero tulog pa siya nun. Nakakaroon siya. So, of course, kahit naman si Direk Joel, kahit sino, kapag hiningi ng pelikula, okay sa akin. Congrats, ang galing nyo sa movie kay ni Katrina. Thank you. Direct Louie, congrats, ang ganda po ng pelikula. Salamat Direk. Okay, last question, sino po ang gusto magtanong? Ay, bagets. Good evening po. Curious lang po ako dun sa symbolisms ng pag-rotate po ng plate, tsaka po nung butterfly. Direct Louie. Kasabihan ng Tagalog. Sabihin para huwag ma-aksidente. Hindi niya Bata alam, kasi bakit bata. kasi. Cultural, yung turning of the plate. Oo, cultural. Regional, sa Pampanga, sa Visayas. Oo, lahat. Sa lahat ng usually Filipino. The butterfly is it says in the sa dialogue ng pare, it says na it's a symbol of hope. Especially for Abe, hoping na babalik yung kanyang kasama. So it's a symbol of hope. So with that,